Malungkot ang salubong sa 2024 ng ilan nating kababayang nasunugan. Nasa 13 structural fire ang naitala ng Bureau of Fire Protection mula kahapon, bisperas ng bagong taon, hanggang ngayong unang araw ng 2024. Kabilang dyan ang sunog sa 2 bodega sa Barangay Potrero sa Malabon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Nagsimula ang sunog 1:00 ng madaling araw. Agad itinaas ng mga bombero ang unang alarma 1:21 ng madaling araw. 2 warehouse dito sa compound. Sabi ng isang empleyado ng ikalawang warehouse, mahigit 1 oras matapos ang putukan sa pagsalubong ng bagong taon nang mapansin nila ang usok na nagmula sa unang bodega. Wala naman daw silang nakitang apoy ng mga sandaling iyon. At sa pwesto nila, halos hindi naman daw nila tanaw ang kabilang bodega. Pero maya-maya, tinawag na raw siya ng iba pa niyang kasamahan at sinabihan na siyang may sunog. Tumakbo na raw sila dahil mabilis na gumagapang ang apoy at malaki agad. Sinubukan daw nilang apulahin ang apoy sa pamamagitan ng fire extinguisher pero hindi na kinaya. 2:12 ng madaling araw, itinaas na ng BFP sa Task Force Alpha. Ibig sabihin, kailangan na ng tulong ng 24 na fire trucks. Ayon sa may-ari ng warehouse na si Gina Epogon, ang mga nasunog, bike parts, gymnastics equipment, gaya ng trampoline, dumbbells at iba pa. Meron ding nasunog ng mga gamit ng baby, gaya ng walker, baby slide at kama. Sinabi ni Epogon, naglalaman naman ng mga tela ang warehouse na nasa likuran nila. Ayon sa pamunuan ng warehouse, tinatayang nasa 250 to 300 million pesos ang halaga ng mga natupok. Nung nakita ko, mabilis na po yung apoy. Galing kabilang side po, sa garments. Yun, seconds lang po. Mano na yung apoy, tapos dumating po yung amo ko. May dala po kami yung, yung fire, extinguisher. Hindi na po kaya yung apoy, kasi mabilis po. Wala namang nadamay ng mga bahay sa nangyaring sunog. Patuloy pang inaalam ng BFP ang pinagbala ng apoy. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa Potrero, Malabon, nagkasunog din sa iba pang lugar sa Metro Manila sa bisperas ng bagong taon. Sa Malabon pa rin, umabot sa unang alarma ang sunog sa isang residential area sa Barangay Pangulo. Wala namang naitalang nasawi o sugatan sa insidente. Sa Barangay Ususan sa Taguig naman, patay sa sunog ang 2 batang edad 6 at 10 taon. 3 iba pa ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sa Barangay CAA naman sa Las Piñas, 3 bahay ang nasunog. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Nagkasunog din kaninang madaling araw naman sa bodega ng mga piyesa ng motorsiklo sa Caloocan. Iniimbestigahan pang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. May mga naitala ring sunog sa Cebu bago matapos ang 2023. Ayon sa ulat ni Anthony Inso ng Super Radio Cebu, umabot sa unang alarma ang sunog sa isang establishmento sa Cebu City kahapon ng umaga. 7 estruktura ang nadamay. 6 na pamilya ang naapektuhan. Isang lalaki ang nagtamo ng first-degree burn sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Sa Talisay City, nasunog naman ang isang restaurant sa loob ng mall kahapon din ng umaga. Umabot sa 2nd alarma ang sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Tinatayang aabot ng 10 milyong piso ang halaga ng pinsala sa 2 sunog. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.